Kumakapal na yung gulong. Petmalo. Game Javier. Game, kunting pahayag sa mga ride natin, yung 3 days ride natin. Yari. Ito na lang, mahaba BS. Umaray sa umiray. Ah. Ay, grabe. Ah. OMG. Game Javier. Game, kunting pahayag sa mga ride natin, yung 3 days ride natin. From Nax naman sa Nakar. Hindi namin expected yung tawag dito. Expected naman kaso yung hindi masyadong prepared pagdating dun sa mga putikan. Yun yung so hindi namin expect yung mga umiipit sa drive train. So hindi namin anticipate na pwede pala yun na mag-cause ng aberyan sa RD hanger na so, bale, dalawang RD kay Jay at kay Edwin na bale dahil dun sa mga umipit na mga debris. Day 1, okay lang. May konting gravel, magandang gravel riding. Day 1. Tapos sa day 2, medyo level 2 din naman nung hirap ng train. So sakto lang din, mabagal naka 30 plus kilometer something within the day yun So ganun, unti-unti lang talaga yung padyakan. Yung rate ng hirap. So, sakto lang siya sa MTB. Mostly pa naman, kaya na, bikeable pa naman, mountain bike hanggang bago magdinigman. So, yung nakakala din namin, yung last 5 kilometer, easy riding na lang kasi malapit. Tapos yun din pala, kaya sinurpresa kami last 5 kilometer. So yun din yung isa sa mga scenic na ruta dito namin from starting dun sa Nakar, sa Muran hanggang sa Binigman. So parusa lang yung last 5 kilometer. Kala namin hindi namin akalain na may bayan pa na susunod minsan dahil nga sa sobrang gilid. So, kala namin doon na kami mag-finish natin sa kalupatan. So, buti na lang meron pa rin ako. Kaya nasave ako offline lang dito. Nakita ko yung may dinigman to. But hindi namin masyadong in-scout na rin. Mas gusto namin adventure din. Yung mga marami pa rin sorpresa. Adventure talaga. Yung Dinigman sitio lang pala siya. Oo. Hindi ko alam kasi parang kala ko hindi na Nakar yun. Nakar pa rin pala yun. Pinaka-experience mo ron sa ride? Yung first part, going Dinigman, siguro mga 70%. Sakto lang naman yung mga trails. Mahirap. Yung terrain lang talaga yung quality, yung surface na trail. Kung 5 kilometer approaching na dun sa Dinigman, sabi ko kay Boss Eddie, para siyang pingas yung steepness niya. Tirik na tirik talaga. Tapos pa yan, malalaking pato pa yung dadaanan. So yun, napakahirap. Mapapadula ka talaga ng gusto. Marirecommend mo ba sa iba? Oo Yun naman, syempre kasi maraming pumupunta dyan Ang nakikita ko lang, na-scout ko lang dati, parang nagbabike lang sila hanggang Dinigman, tapos magpamangka daw.
dito sa Umiray. Hindi ko na alam yung kung yung fare kung magkano. Kung gusto niya na medyo extreme pa, siguro dahil mas extreme yung Kalsada. yung stretch from Dinikman to Umiray. Wala pang 20 kilometer yun pero maghapon mo doon. Paano Bubunuin. bubunuin mo yung maghapon. Pwede pang kulangin yung maghapon. 15 kilometer lang na stretch ng kalsada. Sobrang remote ng kalsada. Siguro after 7 hours ng pagpa-jack namin sa kami may nakasalubong na tao. Magkakaingin. Magkakaingin daw siya. So ganun siya ka-remote yung lugar. Makikita niyo sa videos ni Jay. Nandun yung lahat experience dun sa kalsada. Kaya mostly daw talaga, kahit dito nagsabi yung mga taga-nakaraan, siguro talaga nila, binabangka nila, hindi sila dumadaan dyan sa kalsada ngayon. Tumatawid ng Talagang mapaparay ka sa Umiray. Oo. Hindi mo maray. Kung lakad pa yun yung mga kalahating araw bago marating yung pinakamalapit na sibilisasyon na bayan, na part na bayan. Pinaka-last. Ewan ko dito ba't palagi yung malapit na sa destination na yung pinakamahirap. Yung binubulldoze na Tapos inulan pa. Sakto yung recipe para maging ganun siya kalusak yung Dikit sa gulong eh. yung putik. So, mayat maya magsusungkit ka. Kasi bumabara siya dun sa front end frame. Lalo na pag maliit yung clearance mo, kunyari, kumpul na putik ang lalaki. Kami nabot ng siyam-siyam. Naubos yung hapon namin. Pati yung paglilinis. Siguro nabot kami ng 2 hours kalilinis na. Nabot ng gabi. Sobrang tiket ng putik. Siguro kami lang dumaan doon ng maghapon siguro. Sa isang buwan siguro kami palang dumaan. May mga trail naman ng ewan ko mga enduro na sa mga kinakatakutan ko din yung kaka-aperya ka sa gitna doon or may injured ka. Malayo wala. Nasa gitna doon ka na talaga. Wala kang matatawag na rescue doon. Sobrang dense ng kagubatan doon. Sobrang mahirap talaga. So, kailangan tawirin mo kagad siya. Hindi ka rin pwede magpahinga ng matagal kasi magugutom ka. Maghahanap ng katawan mo ng pagkain. So, pag-snack mo ng konti, pangkada ka na. As in, wala talagang tindahan along the way. Wala. Bahayan. Yan, isa pa yan. Inom lang kami dun sa mga stream lang sa tabi. Maagos na mineral water. Umabot naman. So, pero halos nga wala kaming dalang baon na bottled water. Wala kaming baon na gano'n. So umasa lang talaga kami dun sa free-flowing na tubig. So parang wala namang wala namang side effects. Siguro nasanay na rin kayo inom mga ganun. Masaya. Sobrang saya. Kahit mahirap, masaya. Kasi mabihirang experience. Sana i-try nyo din. Unforgettable eh. Na may kasama kayo para at least may katulong. Yari. Walang mahabang BS. Umaray sa Umiray.
Ayan guys, sasakay na tayo ng bus. Dumaan na yung bus. Dingalan Trans. The time is 8:26. Thank you for watching and pabalik kami ng Cabanatuan. 1:51 ng hapon. Pasay, PITX. For the next ride again. Susunod na ride. Sa likod ni Tim ang nakakapagpatapang sa amin eh. Ayan, nasa likod nyo. Ah! Pag nakdan si Kim kung paano. Surprise! Mahaba-haba nga daw ahon. Sagad na ako ah. Malambot na. Fill in the blanks ako. Sige. Banggay nyo. Natin kung paano bumagsak si Kim Javier. Nakasalubong din for the first time. Basic. Another milestone.